Good morning, Alex Letos in a crop update tayo. So nagkaroon ako ng kahit papanong oras kahapon para makagawa. So ito na siya. So apakaangas na niya ngayon. Ganda. So 13th day. 13th day. So ang ginawa ko na lang, so sinegregate na natin siya. Yan. So 13 days na siya ngayon. So hindi ko na tinanggal yung mga sobrang lettuce. So kahit bonus ko na lang yan kasi lumang buto naman yan. Kaya mo na, kumbaga sa akin, i-bonus na lang doon sa makakabili. Kung doble, di doble, swerte niya. Sayang, kagaya na may mga doble. Hindi ko na tinanggal. So 13th day ng lettuce. So talagang naglalakihan na talaga siya. Mabilis na yung paglaki niya. So yung nagtatanong, wala may nag-comment doon, nagtanong sa akin kung dinidiligan ba daw ito. Natural ho ay hindi na. Bakit? Kasi sample na ito, iaangat ko. May tubig na po yan sa ilalim. So hindi na po siya dinidiligan. Ang tawag po dito sa method na ito ay Kratky method na hydroponics, no? So hindi na po ito nangangailangan ng kuryente o ng mga water pump o aerator para mabuhay. Basta may solution ka at may tubig yan sa ilalim, is okay na po ito. And enough na po yung tubig nito hanggang sa paglaki niya. Hindi mo na kailangan magsalin pa o magbanto. So yun. So maganda pa sa ganitong method ay trabahong tamad na lang po ito, mag-aantay ka na lang. At the same time ay hindi ka mahihirapang i-maintain. Hindi kagaya ng NFT, yung mga nasa tubo, lagi mo i-check time to time yung quality ng yung pH at saka yung ppm, kasi syempre time to time umaakyat doon sa tubo, nagbabago-bago po yung temperature, yan nagbabago-bago din po yung niya. Tapos syempre check mo din yung level kasi syempre since na siya ay moving water, mas mabilis po yung pagka niya evaporate rather than sa ganito. So malaking dito is maganda yung level ng tubig, no? Although mas maganda kasi do kasi may aeration, no? Dito, may ganun din naman, mabagal lang ng konti kasi syempre ang aeration nito, pag nababawas yung tubig niya sa loob, doon lang pa siya nagkakaroon ng aeration. Okay. So, ganyan. Pero during summer, gantong kainit, natatanging Kratky lang ang nabubuhay. Kasi ang problema sa ganun, pag hindi maganda yung setup mo ng NFT, mamamatay ang tanim mo. Bakit? Kasi umiinit yung PVC plastic o yung downspout. Iinit yung tubig sa loob. Maluluto yung ugat. Kaya hindi siya makakano. Lalo din sa hindi gumagamit ng coco pit, gumagamit ng sponge. So hindi rin siya safe. Kasi pag uminit yung tubig sa sponge, nagro-rot o nabubulok o napapaso yung ugat, kaya namamatay yung halaman. Unlike sa ganito na coco pit, hindi po yan lupa, bunot po yan ng nyug. So bakit ganyan yung nag-green? Kasi may solution na rin din yan. At the same time, buffer po yan, buffer coco pit. Yan. So okay na siya. So pwede na siyang pandigma. So nasan yung ibang lettuce ay nilipat ko po muna doon sa loob. No, kasi dito ko siya ilalagay, gagawin ko ito. So pakita ko sa inyo yung update. So dito sa luma nating greenhouse. So ito yung natira. Somehow may mga inverted, may mga gumana naman. Iba dito is nilipat. Ito yung mga natira. Dito ko muna siya nilagay kasi kung doon ko pa rin siya sa kabila, gagawin ngayong greenhouse, syempre ililipat ko din, tatanggalin. So temporarily dito muna siya. Okay, so yun yung status niya ngayon. Tapos mayroon din tayong tanim na seedling. Ayan, bago. So inubos ko lang yung tanim natin. So kailangan ko pa ng at least 75. So ito ay 15, 30, 35, 40, 42. Dito yung number to. 42 plus 30. Sakto 70. So, pero magpapasobra ako. At tapos dito naman is magtatanim tayo ng bok choy. So hindi na kasi pwedeng taniman to, yan, pasira na. So, kaya hindi sa safe na magtanim pa dito sa loob.
Dito lang sa area na to pwede. Doon kasi is bulok na. Kinain na siya ng anay. Okay, so maraming salamat po, no. Alex Leto Sinakap, 13th day, no. PC mo gawa mo, don't forget to subscribe. Maraming salamat.